Hello mga kaganang buhay, kumusta po kayo? Ang atin pong truck ay nasa Bitas, Tondo pa. So meron pa pong natirang 20 na kalabaw. So kakatayin mamaya yung 10 at bukas ang 10. After that, pupunta na sila ng Batangas para po mag-backload ng itlog. At hihintayin ko po sila dito, sasama po ako sa Negros para po maka-video tayo ng ating mga vlog sa pamimili doon sa mga stockyard. For the meantime, mga kaganang buhay, naisipan ko pong sagutin ang isang concern at ang isang comment ng ating masugid na taga-subaybay ng ating mga vlogs. So basahin ko po sa inyo, mga kaganang buhay, galing po ito kay Maxim Gonzales. Sabi po niya, mga kaganang buhay ay, "Good day, madam. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong mga vlogs. Isa po ako OFW sa Qatar. Simula na panood ko mga vlogs nyo sa YouTube, nagkaroon ako ng interest pasukin ang pagbabiyahiro ng mga hayop pag for good sa Pinas. At mahilig din ako mag-alaga ng hayop. Ang gusto ko mulaman po ang sistema sa slaughter. Pag nagdala ba ako ng ipapakatay na hayop, sila na po sa slaughter ang bibili sa karne ng ipapakatay ko? Ano po ba mga papilis or permit na kailangan sa ganyang negosyo? Sana po mapansin nyo ang katanungan ko. Salamat po at God bless po sa lahat." So, sasagutin po natin yan, mga kaganang buhay. Thank you so much, Sir Maxim Gonzales, sa pagsubaybay po sa journey po namin tungkol po sa aming negosyong livestock buying for slaughter. So, ang inyo pong concern ngayon ay aking sasagutin kasi po akala ni Sir Maxim na pagka nagdala ka ng iyong hayop doon sa katayan ay ang kukuha ng karne mo ay yung may-ari ng katayan. So, hindi po yun. Ganon, mga kaganang buhay. Kailangan po, kapag ka nagdala ka ng iyong hayop doon sa slaughterhouse, may contact ka na pong taga-katay. So, iba po yun. Yung ano kasi, yung may-ari ng katayan, nagsisingil lang po yan per head ng mga ilan po yung hayop mo na ipapakatay doon. Wala na po silang saklaw doon kung saan napupunta yung hayop. Yung ano mo doon, yung may saklaw po noon ay yung iyong contact po na taga-katay. Yun po yun. Halimbawa po, yung taga-katay mo may sariling lamisa, napakaganda po yun. Kasi malakas po siyang magkatay pag may sariling lamisa. At saka may mga suki po siyang tindira na pagkatapos po katayin, naka-order na po kaagad. Kasi mostly po, mga kaganang buhay, yung taga-katay namin, bago niya po katayin ang aming mga hayop, may mga pa-order na. Kaya't alam niya kung ilang heads po ang dapat niyang katayin. Yung dinala po namin doon sa Bitas na isang truck, pagdating, nakapahinga po ng 24 hours ang aming mga hayop, kinatay po ay 20 kaagad. Kasi nga, ang daming nag-order na tindira niya. Tsaka may sarili pa siyang lamisa. Ngayong araw po, ang kakatay na 10. Pero pag may nagpahabol pa po, na maaga pa lang ay nagpahabol na yung ibang tindira ng order, maaring yung 10 na yon gagawing 15 or ubusin na lang lahat yung 20. Kasi 40 lang po ang dala naming hayop. So minsan 2 araw lang po ang pagkatay, minsan naman po 3 hanggang 4. So maghanap po mismo, Sir Maxim, ng iyong taga-katay. Nakita mo ba yung mga vlogs namin? Paiba-iba po kami ng taga-katay. Meron pong taga Batangas, meron pong taga Marilao, meron pong taga Bitas. So, kami po ay naghanap ng aming mga taga-katay. Kasi minsan po, meron namang taga-katay na inuutang po yung aming hayop. Saka pa lang po kami babayaran pag na-dispose na niya at nasingil ang mga dineliver niyang hayop. So, lugi po tayo nun. Mga kaganang buhay, lugi po tayo nun. Kung yung karni po natin ay pinautang niya doon at maghintay pa siya ng bayaran siya bago po natin makuha sa kanya o bago natin siya masingil. Mas maganda po yung pinapakatayan namin ngayon. Pagdating pa lang po ng hayop namin at nakita niya po yun na nandyan na ang aming hayop, ay magda-down na po kaagad siya ng 2 million, mga kaganang buhay. So yung iba pong taga-katay, wala pong down payment. Hintayin pa pong kakatayin nila,
Hintayin pa pong i-deliver nila ang ating mga karne at hihintayin pang masingil nila ang ating mga karne. So, siyempre pag nagsingil sila, minsan may mga partial din ang mga tindira. Ang partial na yon, pinapartial din niya sa atin. Tapos hihintayin pa yung masingil niya lahat bago tayo babayaran. So, nadidelay po ang ating puhunan, mga kagandang buhay. Hindi po basta-basta ang puhunan sa livestock. So, ang isang truck po ay 2.5 million to 3 million po yan, ang isang truck natin ng mga hayop. Yun po, Sir Maxim, maghanap po kayo ng taga-katay ninyo na magaling magbayad. Kasi naranasan po namin, sir, nung nagbabaka pa lang kami, baka ang binibili namin, ang tagal kami binayaran. Kasi dapat din po alamin ninyo ang status din ng inyong taga-katay. Kasi baka naglulugi na rin yan at marami na po siyang inutangan na hindi nagbayad. Yung isa naming taga-katay na yon, nung nalaman namin na marami na siyang nadidelay na mga behiro, nag-isip na kami. Sige, okay lang yan. Tiyagaan na lang nating masingil. Pangakuan natin na delibera natin ng hayop. O sir, tapusin mo na yung yung bayarin mo sa amin kasi may parating na kaming isang truck. O, diskarte na po namin yon, mga kagandang buhay, para masingil lang namin. Di, babayaran niya. Binayaran na niya. Pero ilang buwan na yon, magdadalawang buwan na, hindi niya nabayaran. So, nagtiis po kami, So, yun lang po ang kalugihan talaga nating mga biyahero. Sir Maxim Gonzales, dyan sa Qatar, thank you so much po at na-inspired ka sa aking mga vlogs tungkol po sa livestock buying for slaughter namin na business journey. Yan naman po talaga ang hangarin po ng aking mga vlogs na kasi nung nag-umpisa po talaga kami sa walang kaalaman. So, dinokument ko po yun, mga kagandang buhay, para maging reference din po ng iba. Yun po talaga ang gusto kong mangyari. Para po sa mga aspiring din na maging bayahero sa sunod na mga henerasyon, mga kagandang buhay, ito po ay para sa inyo. At thank you so much sa mga OFW dyan, saan man kayong sulok ng mundo, sa pag-iipon po ninyo para makapag-umpisa po kayo ng negosyo. Gusto ko lang pong sabihin sa iyo, Sir Maxim Gonzales, na ang pagnegosyo po, kung gusto po ninyong pasukin talaga itong livestock buying for slaughter, dapat po malakas talaga ang loob ninyo. Panuorin niyo po lahat ang aming mga vlogs na journey namin. Kasi sasabihin ko po sa iyo, hindi ito madali. Mula sa pamimili at mula po sa pagdidispose ng ating mga hayop. So, dagdagan ko po ang ating istorya tungkol po sa isi-share ko ang aking karanasan sa paghanap namin ng mga taga-katay. Kasi mga kagandang buhay, no, sabihin ko sa inyo, ang journey po namin ni Kabiyahe, pag wala po kaming ibang mga negosyo na kagaya nito, bigasan, grocery, talagang sa paglulugi namin, mga ilang buwan pa lang talagang susuko ka na. So Sir Maxim, ingatan po ang iyong puhunan at pag-aralan niyo po muna bago po kayo mag-umpisa. Ang una-una po namin noon na experience, nagkaroon po kami ng isang referral din na taga-katay. Tapos binarat po kami ng gusto. Makita niyo po yan sa mga una-una namin na pagpapakatay. Binarat po kami, yung presyo lang yata no ng karne is sa hayop is 260 lang, sa baka. 260 lang yata ang kuha nun sa amin, 280, ganyan lang. Tapos nahila ko siya hanggang ngayon ng 315 na ang kuha ng karne ng baka. So, sa una-una na yun, mga kagandang buhay, nako, ingatan mo po, Sir Maxim, na baratin ka. Sana mapunta ka sa taga-katay na may puso din at konsiderasyon sa mga bihiro. Kaya kung hindi ka po madada or hindi ka po matapang magsalita dito sa negosyong ito, hindi ka po marunong maglikramo, nako, talagang hindi mo makukuha yung tamang sumada po ng inyong mga hayop. Kaya nagbubukal po talaga dito sa mga vlogs ko para po maging teacher ninyo, mga kagandang buhay, di ba po? Wala namang hindi maingay na teacher. Ang importante po doon yung mga sinasabi natin, may learning. So ayun po, Sir Maxim, hanggang ngayon po, naghahanap pa rin po kami ng mga taga-katay. Kasi mahirap din po yung isa lang yung taga-katay mo. Dapat meron ka pong taga-katay na 3. Ayan po. Kasi siyempre, kapag gusto mo ring ma-upgrade yung iyong pagbiyahe, dati kasi 6-wheeler truck lang ang aming kinakargahan. Lugi po kami sa pamasay sa barko at mga expenses. So, naganap po kami ng 10-wheelers. Una po namin nabili noon 12 tsaka naging 10-wheelers. Dalawa na yung truck namin.
Para po, Sir Maxim, na pag doon ay po yung isang truck, meron pa pong isang truck dito, ganun sila, salitan sila para po yung mga sinisweldo natin sa ating mga tauhan ay mabawi natin dahil bibilisan po ang biyahe. Yun po yung mga kinonsider namin dati. At saka po hanggang ngayon, sa Katayan, kung paano po manalo sa Katayan, binibigay ko rin po yun sa inyo. Kaya, Sir Maxim, lakasan mo po ang loob mo, dagdagan mo po ang ipon mo dyan sa Qatar. And then, subaybayan mo po ang aking mga vlogs dahil mas maganda po, Sir Maxim, yung, halimbawa, saan po ba ang location ninyo? Pag malapit ka po sa Katayan ninyo, halimbawa, meron lang dyan, marami din kasi mga nakilala kaming mga komprador din at mga biyahero din na dyan lang rin sa malapit nila pinapakatay. So, yan po ang aming pinag-aaralan ngayon, Sir Maxim, na magkatay na rin kami ng sarili dito. At the same time po, magpapakatay din kami sa Luzon para maka-backload po kami ng itlog. Kasi isa din po yan sa malakas naming kita, yung itlog. Kagaya ito kay Linlin, oh. Brand out po dito sa amin ngayon, mga kagandang buhay, kaya hindi po kami makapag-display kasi madilim. So, ayan, inupunasan talaga ni Linlin at binasag niya yung isa habang nagpupunas. Ayan, sablay. Sablay si Linlin. Sir Maxim Gonzales, thank you so much po sa iyong comment. At least po, dagdag kaalaman para po sa mga gusto ding magnegosyo ng livestock buying for slaughter na kagaya po ninyo. At na-touch po natin dahil actually yung iyo pong katanungan ay hindi ko pa po ito na-discuss, kaya dagdag kaalaman po sa iba na ang akala po siguro sa salitang tagakatay ay yung tagapatay ng hayop. Iba naman po ang sweldo nila nun, ng mga butcher po. Iba naman yon kasi per heads po ang bayad sa kanila. At ang sa slaughterhouse po na tinatanong ninyo kung sila din ang kumukuha ng karne, ay nagbabayad lang po tayo ng per head doon. At yun nga, na ang tagakatay po na lagi kong pinopoint out ay yun talaga yung katransaksyon na kukuha na yung karne. So dito pa lang, namimili ka pa lang, alam mo na kung kanino po i-deliver ang iyong mga hayop. Kaya sa mga nanonood sa aking mga vlogs, di ba, dagdag rin po yun na points na pag-aralan ninyo at dapat na magkaroon kayo ng tagakatay bago po kayo mag-umpisa ng pamimili. Kasi yun po napaka-importante, bili ka ng bili, wala ka namang pagdidispusa ng iyong karne. So napaka-importante po yun na makatagpo. Mas maganda pa nga yun, bago ka mag-deliver sa kanya, ma-meet mo siya in person. Pero social media na rin ngayon, pwede rin namang kung malayong-malayo, edi sa cellphone na lang. Kagaya po namin, sa cellphone na lang rin po. Pero kung napansin nyo, papalit-palit po kami, papalit-palit. Kasi doon po kasi pagka nasubukan mo yung isang tagakatay, mau-observe mo kung ano po yung ugali niya, paano po siya magbayad, paano po niya ikaw tutulungan. Kung halimbawa po medyo nagkaroon ng problema yung iyong hayop. Halimbawa, mahina yung hayop mo, pwede ba siyang tulong sa'yo? Kung anong gagawin para wag madisgrasya ang hayop mo, kakatayin niya agad. Yun ba yung concern na ganyan? Minsan nga may namamatay sa barko. E di, bago mamatay sa barko, gawin na kung ano yung mga bagay na yun na dapat gawin. Ay kami kasi pag namatay na, nililibing na lang po namin mga kagandang buhay. Pero kung nakita mong medyo mahina na yung hayop mo, meron namang isang biyahero na nagkwento na sa pier pa lang po, mahina na yung hayop nila, kinatay na nila. Tapos tinawagan kaagad yung tagakatay kung ganito yung isang kalabaw namin. Mahina na, kakatay na talaga, hindi na aabot sa biyahe. Kinatay yun po ng kasamahan naming biyahero at nilagyan po ng maraming ice yung katawan ng kalabaw. At least nakatulo po yung dugo, nilagyan po yun kasi Batangas na eh. Tapos pagtawid po, yun na, tinulungan ng tagakatay. So, thank you so much po sa mga tagakatay dyan, sa mga may mga lamisa dyan, sa mga negosyante dyan na tinutulungan nyo yung mga biyahero. Thank you so much po. Kasi tulungan, biyahero at tagakatay. Ano naman yung ibebenta ng tagakatay kung walang biyahero? Diba? Mas tumutubo sila sa biyahero kasi babayaran nila after na makilo ang karne. Kaysa naman, sila pang bibili doon sa Padre Garcia, lugi sila pag hindi sila marunong mag-estimate din, kagaya namin. Thank you so much, Sir Maxim Gonzales, sa iyong pag-voice out ng issues o ng concern na to, ng katanungan na to, para ito, nasagot ko po. At shout out po sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang bansa sa buong mundo na nag-iipon para magnegosyo. Mabuhay po kayo at marami rin pong mga mentor sa social media
ng mga negosyo. Thank you po, Sir Maxine, at napili mo po ako na maging isang mentor mo. Bye! Go na! Hello, subscriber, Mama's viewers. Today we are in our store. Let's see every. Ay! Why you go there? Let's see every rice. That's it. Okay. Yung ano ha? Okay. Sige na, say hello to our subscribers. Hello, subscribers. Kumusta po kayo? Kumusta kayo? Ay, nako. I don't know the word. You don't know the words? Okay. Hello, subscribers. Welcome to our vlogs for today. Say it. Hello, subscriber. Welcome to our vlog today. Wag kita say.